Hello guys. So pag-uusapan nga natin ngayon about Morocco as a OFW. Mapapansin nyo no, yung Morocco is hindi pa siya talagang dispatch siya ng mga OFW. Kasi hindi pa siya ganun ka-develop. Yung mga OFW, siguro mga 30% lang yung mga OFW doon, no? Kalimitan na doon yung mga may edad na mga nasa 50 na. Pero makikita mo ang Morocco parang Pilipinas lang. Based sa experience ko doon, mga nakikita ko doon na nagtrabaho na ako sa labas, yung mga kababayan natin na medyo may edad na, pag minsan may trabaho sila, pag minsan wala. Para nga lang nasa Pilipinas sila. Ngayon, siyempre no choice na sila, hindi na sila makapag-cross country kasi nga may mga edad na sila, hindi na rin accepted yung ganun sa mga nani na may edad na 57 ganyan. Lalo na kung cross country, hindi na may mga age limit na kaya doon na lang sila nag-stay sa Morocco, no choice na sila. Tsaka guys, may mga namamatay din doon na mga kababayan natin doon, no. Yung iba na-stroke, umuuwi na na-stroke. Hindi nga lang napapabalita kasi nga hindi pa ganun ka-develop ang Morocco. So yung mga kababayan na natin, mga OFW, mga overseas Filipino worker is mostly in Middle East lang. So hindi naman Middle East ang Morocco, no? Kasi parte siya ng Africa. Pero Arab country siya, Muslim din. Kaya sa mga nagbabalak na pumunta ng Morocco, isipin nyo muna no, kung ano ba yung life doon. Kasi kung galing ka sa ibang bansa, Qatar, Dubai, Saudi, Hong Kong, Singapore, kung galing ka dyan sa mga bansa na yan at pupunta ka ng Morocco, sinasabi ko sa inyo, hindi ko sa inaano yung mga doon, pero sinasabi ko lang na ano siya guys, masasabi mo talaga na ba't nandito ako? Ba't napunta ako dito? Ang ganda ng mga lugar na napuntahan ko tapos mapunta ako dito. Kasi doon guys yung mapupunta mo lang doon, oo may snow doon, pero nasa malayong lugar. So wala ka rin time sa mga day off mo, ganun, tsaka kailangan mo din ng pera. So talaga kung happiness lang din, kahit naman saan may snow, mayroon din snow sa Baguio, di ba? Sa Pilipinas, meron din snow sa ganyan. Pero sinasabi ko, yung mabisita mo snow na yun, isang araw lang yun. Pero sa life doon, ng bigas, yung timbang ko, bumaba ako ng 44. Kasi wala talagang bigas. Makikita mo yung mga Pilipina doon, mga payat. Kasi wala din yung mga pagkain doon, mga ano lang din natin. Tsaka, dito na ako sa Dubai, cross country ako. Okay naman kahit live out ako, lakad daw ng lakad. Hindi naman ako kamoy namayat ako kasi iba yung trabaho dito sa Dubai. Kasi doon talagang yung katawan lupa mo doon talagang magiging lupa talaga. Kaya yung mga magbabalak dyan ng pumunta ng Morocco, isa na makatulong to sa inyo, no? Para malaman nyo kung ano ba yung bansang pinili nyo. At hindi safe doon na mag-day off ka sa labas dahil talamak ang snatcher doon. Kung hindi ka naman papatayin, kukunin nga lang yung mga gamit mo. Tututukan ka ng kutsilyo pero hindi ka nila papatayin. Kasi haram sa kanila yun Muslim sila. Pero pag kinuha yung cellphone mo, lahat na yan, ako talaga naka-encounter ako talaga, naghilaan kami ng bag ko. Kasi ganyan-ganyan ko yung bag ko. Kasi ang ganda naman kasi ng suot ko, no? Turista. Kala mo turista, yaya pala. Nag-day off ako. Siyempre, minsan ka lang mag-day off. Tapos, siyempre, magdamit ka ng maayos. Hindi mo naman nakalain na ganun yung gagawin sa'yo. Hinila talaga yung bag ko, no? Kasi may isang lugar doon sa Morocco na talagang parang hangout ng mga Filipino. Yung ano, sa Casablanca, sa Jorna Sarane, iyon. Lugar ng mga kabayan doon. Ngayon,
Yan yung mga alam niya yung mga snatcher dun sila nakaabang dun kasi alam nila Sabado, Linggo mga day off yan ng mga Pilipino doon. Kaya ang ginagawa nila, binabantayan nila. Ngayon, yung ini-snatch ako, may dumaan, birthday ko nun eh. Saktong birthday ko nun. May dumaan na tricycle. Tapos sabi niya, "Madam," sabi niya, "Ma'am," parang Atonsyo kasi French sila, French. Eh, nakakaintindi na rin ako ng konting French. Tapos sabi niya, "Atonsyo," sabi niya, "Atonsyo dos sacs." At sabi ko, "Ano yun?" Ay sabi kong gano'n, parang Atonsyo binigyan niya ako ng parang sabi niya, "Mag-ingat ka." Di binigyan niya ako ng sign. Ngayon hawak-hawak ko na maigi yung bag ko. Eh, nandoon yung bag ko, nakita nila pala ako na yung cellphone ko at yung wallet ko nilagay ko sa bag ko. So, doon pa lang sa paglabas ko doon sa agency, nakita na nila ako. Kaya ako na yung punteriya nila. Eh, papunta ako ng Morocco Mall nun. Malapit lang yung Morocco Mall nun, pwede lang lakarin, kaya naglakad na ako. Ngayon, mabuti na lang yung damit ko, eh, naka-slit ako, no guys. Talaga naman. Hinila ko sa kanila yung bag ko. Naghilaan kami, talagang kitang-kita ko yung mukha niya, naka-sungglasses ako pero hindi natanggal yun dahil kahit todo hila pa ako. Sinasabi ko sa inyo, hindi safe sa Morocco. Lalo na sa mga kababayan natin na magtatrabaho doon na bilang yaya o ano man. Kasi wala naman doon ibang mapapasukan eh, yun lang naman yaya, kadama. Walang ibang opportunity doon guys. And then, yun nga, kahit mamatay ka na sa daan, walang tutulong sa'yo na Moroccan do'n. Sinasabi ko sa inyo, walang tutulong na Moroccan 'yun, I swear. Walang tutulong na Moroccan sa inyo kapag kayo na-snatch do'n, titingnan lang kayo. Bakit? Kasi takot din sila na baka sila masaksak. Oo, guys. Tsaka once naman yung mga hold up na 'yun, hindi mo alam kasi lalabas din sila, eh. Kaya sa Morocco parang napaka-big different niya dito sa Dubai kumpara kasi first job ko ang Morocco. So, okey naman siya, mababait ang mga tao pero siyempre sa safety mo, dayo tayo dun, 'di ba? Kaya isa 'to sa mga tip guys, kung magmo-Morocco kayo, isipin niyo muna. Sana mapanood niyo 'tong video na 'to para malaman niyo kung ano talaga, hindi ako nagsisinungaling guys. Para lang di kayo makapunta ng Morocco. Tapos yung mga agency na promise nila na makakapunta ka ng Spain, no. Dahil hindi ka i-issuehan ng lakart sa Morocco. Wala. Hindi ka i-issuehan ng lakart sa Morocco. Kaya paano ka makakapag-Spain? Eh wala kang ID. Hindi ka may issuehan guys. Ang daming Pilipina doon na walang lakart. Kasi hindi naman doon maano, hindi naman maigpit doon. Walang pakialam mga pulis doon. So kung ang purpose mo ay makapunta ng Spain kasi malapit na ang Morocco sa Spain, no. Ito lang masasabi ko sa inyo. Mag-cross country kayo. Kung gusto niyo makapunta ng Europe, gumamit kayo ng agency para makapunta sa Europe. At doon kayo sa bansa na i-issuehan kayo ng residence ID. Kasi isa yan sa mga requirements papunta ng Europe mo, yung residence ID, tsaka bank statement. So, yun lang guys. Tapos na rin yung break time ko. Thank you for watching.